beloved Boss Mike Cervera. Naman yung mga posters na yan eh. Nako, Mara- sabi rito mga kababayan, no? Tore, mga DDS, mahihina ang kukote. So, ibig bang sabihin mga kababayan, magkalibel na tayo ng talino kay General Torre? Kasi halos lahat tayo mga kababayan, nagsasabi, mga bobot mangmang sila eh. Pero itong si General Torre, kita nyo naman ano? Oo, sabi mga DDS, mahihina kukote. Ay, nakakahiya. Isang general nagsasabi sa kanila. Di ba? Kita nyo, si Bato, naging general din yun eh. Kaya lang mga kababayan, may nag-iingay dito sa likod ko. So yun mga kababayan, ano? Si Bato, may nasabi ba na, mahihina ang kukote ng mga sumusuporta kay Bongbong Marcos? Hindi ho makakapagsabi ng gano'n. Bakit? Alam niya naman mga kababayan di ba? Alam niya na talagang nasa tama tayo. Di ba, Mami Gina? Oy, thank you, Mami Gina, ha? Dami mong binili. 10 relo. Iba pa yung order mo sa iba, ano? Ha? Yan. Thank you po, ha, sa mga sumusuporta sa ating ating mga layuning magkakatulong sa ating ibang mga kababayan. Ano po? Oo. Sa pamamagitan po ng ating pagbebenta at pagbili nyo ng ating limited lang na relo, mga kababayan, maraming maaabot ito. Oo, kaya ngayon pa lang nagpapasalamat na po ang ating mga tutulungan at ako po ang inyong lingkod. Opo, syempre, lalong-lalo na, maraming salamat po. Eto na, General Torre. Bakit? Pasok! Kasi talaga, makikita mo naman yung mga posters na yan eh. We have our social media exploitation. We have our social media analysis also. Alam nga namang sila lang marunong gumamit ng analysis. Correct. Ang mga pinaka-viral dyan na mga pinaka-vitriolic na mga posters dyan, makikita mo naman ang laman anti-government propaganda at talagang tunay na mga DDS. At sila mismo nagsasabi. May nakalagay sa kanila mga profile pictures bring PRRD home. Oo nga. Yun ang sinasabi nila. So, how do we label them? They are proud to be DDS. Oo nga. So, we'll call them on that. May nagpalabas yung pulis at saka yung Iranian na nag-away dahil sa isang traffic altercation. Oo nga. That happened during the last days, the waning days of Mr. Duterte's term. So, bakit nga pinapalabas nila na para bang nangyari kahapon lamang? Wala na kasi silang bala. Yun nga. General, ganun talaga yung mga yan, di ba? Kita nyo mga kababayan ko, humuhukay ng mga propaganda na ikakasira ng gobyerno para may maipatira o may maibala. Kaya nga sabi ni General, mga kababayan, wala na silang bala. Kaya ang ginagawa nila, recycled na lang. Kahit na hindi pa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga issue, ginagawa nila, pinapalabas nila, parang bagong-bago. Diba? Ganon Tulad example, mga kababayan, eto hong 20% tax na matagal na 1998 pa pala. Biruin ninyo, 1998. Abay mga kababayan, bahay-bahayan pa lang ang alam kong laro niyan. Pero mga kababayan nakukuha nila at napapalabas nila na para bang ngayon lang inaprobahan sa panahon ni Pangulong Bongbong. Di ba? Panahon yan nila Crescencia Yanga, Hargon yan, sila Hargon, Emelina De Castro, Jojo Chavez. At saka yung nga pala, may nagpapa-shoutout, andali, hindi pwedeng makalimutan, Naku, mga kababayan, pagka ganito, kailangan wag nating kalimutan yung mga pa-shoutout nila. Ito po, shoutout po sa mga bumili ng mga relo. Napakarami nito. Ito pong Unity Clan ni Jake Magnus. Opo, na
Sila ano po, sila ang founder Jake Magnus, Sweet Dolly Babes, Castro, oo, co-founder, admin, Rani, at si Sar Sen, opo, sino pa? Si Eileen Nikki Moto, at Lucky Man, yun, yung mga kababayan, maraming salamat sa inyo, ha? Maraming salamat sa pagsuporta. Dapat ganun, tulong-tulong. Eto na. Tuloy. Alam nyo mga kababayan, ulitin ko lang. Tulad ho ng 20% tax, hindi naman pala yan panahon ni Pangulong Bongbong Marcos na nangyari o na sa batas, hinuhukay po nila yan na ipangsisira. Oo. Kasi ho mga kababayan, kung ano yung mga naging epektibo na pangsira sa isang gobyerno, sa isang gobyerno, ng mga panahon ng mga nagdaang mga administrasyon, mga presidente, ay mga kababayan, yan yung hinuhukay nila ngayon. Kaya mag-ingat kayo sa mga binabalita ng mga bobo, mangmang, tatanga-tangang mga DDS, ano? Diba? Yan po yan, mga kababayan. Kaya eto, tignan ninyo, yung Iranian at saka yung isang Pilipino na nag-away, panahon pa ho pala ni Digong yan. Pero ngayon, nilalabas nila para po lituhin, sabihin na walang peace and order sa ating bansa. Nandito na si Sara. Nako, si Sara, eto, alam nyo, nagbigay ng pera pero hindi pa niya nakukuha yung relo. Good morning po, boss. Ganyan, sana, ganon, wag magtiwala ho kayo sa akin ba? Sa lahat ho, mga kababayan wala tayong issue ng scam, ha? At saka hindi natin itataya tong magandang mukha natin para dyan sa scam na yan, ha? Tuloy natin, General Torre. Boss Sara, naka-reserve, nandiyan dyan lang. Ipapadala ko na lang ako na lang magdadala mismo dyan sa Hong Kong pag nagkita tayo. Tuloy! Masama ron. Wala na silang balay, nauubusan na sila ng bala, nauubusan na sila ng issue na itapon sa gobyernong ito. Kaya ayun, naghuhukay ngayon, lang nakalimutan yata nila. Talagang pinapakita lang talaga nila na medyo may kulang talaga sila Hindi naman kasi lulusot, di ba? Sa ating mga moderator, Chris Rose Babes, opo, Lily Tonini, Chichi Borichi, Chanel Pares, Jojo Chavez, Milagros Rombawa, Jel, nako, Gerald, Delia Rosario, Arnold Lopez, nako, hindi ko kayo na shoutout lahat, Basta shoutout sa inyo lahat, Missy Cruz, naubusan na talaga sila. Wala na nga Wala na. Kita nyo, mahina daw yung mga kokote, sabi ni General Torre. Si General Torre po, mga kababayan. Ang mismong nagsabi niyan, mahina kokote. Di ba? Marites Musni! Boss! Tingnan nyo si Naku, isa pa to. Boss, yung mo nandito lang, naka-reserve. Pero, thank you Alam mo ba na alam nyo to si Musni, galante. Biruin nyo mga kababayan, umorder ng 2 relo Yung binayad mga kababayan pang 10. Matindi rin matindi. Thank you po hindi ibibigay natin yan. Basta ire-report ko sa inyo kung saan napunta yung tulong nyo. Mga kababayan, ito na, tuloy. Di ba? Hindi ba? Ninang Lili, huwag kang magpatalo. Ikaw ang pinaka-big time dito. Tapos, umorder ka 100 naman. Tapos, ipamigay mo dyan sa mga amiga mo. Ganon. Hoy, Ninang! Alam yan, Ninang pa naman kita. Naghihirap na mga DDS. Ano pa nga ba? Eto na, pakinggan uli natin to. Naghuhukay ngayon, lang nakalimutan yata nila. Talagang pinapakita lang talaga nila na medyo may kulang talaga sila Di ba? Hindi ba nila na-realize yun na
napakadaling hukayin. Their word against Oo nga, sabi mo nga mahihina ulo eh. Paano yun? General Torre naman, paano yun? Mahihina nga ulo eh. Oh, sabi ni Mami Gina, legit ang naku, premium po. Ah, hindi ho ako magbibigay ng chipipay. Yung ibibigay ko nga sa inyo, hindi chipipay, yung ibebenta pa kaya. Oo, premium po, premium. Oh, parang ganito sabi ko nga sa inyo. Parang ganito sa suot ko. Yan, oh. 'Di ba? Eto na. Mga kababayan, oh, sabi ni Mami Gina, oh. Oo, legit ang Relo, Boss Mike, ang gaganda. Happy ang ay syempre. Ang gaganda, 'di ba? Oh, tuloy. Oh, pasok na. their word will be against the record of the internet. Oo nga. So napakadaling gibain ang kanilang narrative regarding that matter. Correct. Ang hina kasi talaga ng mga ulo ng mga DDS, ano? Yung mga nilalabas po nila mga kababayan. Abay, isang pindot mo lang, Google lang mga kababayan. Lalabas na yan. Oo. Mas matagal pa nga yung ano eh. Pag labas sa pasok sa bunganga ni Akla eh. Ha? Na alam niyo 'yon? 'Di ba? Oo. Abay, mas matagal pa hong lumabas yung resulta. Sa paglabas, pasok sa bunganga ni Akla. Oh, pero yung pong propaganda nila mga kababayan, aba, mga kababayan ko eh, iba. May kulang talaga sila eh. Kulang. Di ba? Hindi ba nila na-realize yun na napakadaling hukayin? Their word will be against the record of the internet. So napakadaling gibain ang kanilang narrative regarding that matter. Ang sa aking panawagan na lang Pilipino tayo pare-pareho, gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. Di ba? Tama naman eh, no? Tama naman. Kalimutan na natin yung pagkakasalusalungat. Sabi ni Marilulaca, mga kababayan, kunakno do, wala ang panglalaki, talugayam. Oy! Hello! Oy, si Marilulaca, nauna na ho itong umorder, ha? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, sa buong maghapon, kulang po yung pag-aayos ni Jan Angeles para sa mga order ninyo. Hindi lang ho kasi ho sa inyo, ito mabibili, mga kababayan. Hindi lang po, kayo lang ang makakabili nito. Kasi ho, mga kababayan, si Jan Angeles ibinibenta kung kani-kanino. Kasi alam nyo na i-impluwensyahan ko na ho si Jan Angeles sa mga gawain na tayo magpinta ng mabuti para sa paningin ni bro. Di ba? Dapat ganon, mga kababayan. Kung mahal mo ang isang tao, turuan mong maging mabuting tao. Huwag yung tuturuan mo kung paano mapapasama. Di ba? Oo, hindi ko naman sinabing masama si Jan Angeles. Itatama ko lang kasi nagrereklamo. Oo. Panatilihin ang pagiging mabuting tao, dagdagan pa. Hanggat maaari, palagpasin hanggang ulo. Ganon. Di ba? Tandaan nyo mga kababayan ako ho, kahit na ho ako'y masiyahing tao, kahit ako'y kengkoy-kengkoy, sabi nga ng mga basher natin, mga kababayan, mas okay na ho yung ganito. Kasi makikita nyo na ako hindi problemado. Bakit? Kasi ho, mga kababayan, tayo masaya sa lahat ng mga ginagawa natin araw-araw. Ang ating kota sa isang araw mga kababayan, makapagpasaya ako ng 30 tao, personal. Kaya minsan si Jan nagagalit. Pag nag-drive-thru kami, sa o-order ka. Pagdating doon, magbabayad ka. Sasabihin ko doon sa babae, Miss, parang nakita na kita. Saan ba tayo nagkita? Tititigan niya ako, mga kababayan. Siyempre, tititigan ko rin siya. Pag nagtitigan kami, nagsiselo si Jan Sabi ko, pinapasaya ko lang sila. Pinapasaya ko lang. Pag doon naman, i-claim mo na yung order mo. Drive-thru nga no? Ganon din sasabihin ko. Alam nyo, mga kababayan, sa simpleng pagbati sa mga taong mga ordinaryo o sino pa man, mga kababayan,
malaking bagay ho sa kanila yun. Minsan nga sinasabihan ko, alam mo miss, ngayong araw ikaw yung pinakamaganda kong nakitang babae. Mga kababayan ko, Diyos ko po, oo, hindi na alam kung anong gagawin Oo, buti na lang si Jen, nasanay na ng ganon. Nasanay ng ganon. Subukan ho ninyo, mga kababayan, subukan ho ninyo. Yung style na ganon, yung marami kayong napapasayang tao. Nako! Oo! Kaya nga si Mark Ramos kahit hindi ako sina-shoutout nito. Hoy, si Mark Ramos, mga kababayan, malapit nang mag-1 milyon nito, baka pwede oo, puntaan yung lahat at isubscribe nyo na. Ganon. Ganon po mga kababayan, Marilula ka, paki-PM na lang ako para hindi tayo mantala ni General, ito na. Oy, thank you naman sa pagdalaw, Mark Ramos. Oo, sana all, tuloy. The word will be against the record of the internet. So napakadaling gibain ang kanilang narrative regarding that. Correct! Madali. Sa aking panawagan na lang Madali talaga hong gibain. Sabi ko nga isang pindot lang yan sa internet, lalabas na ho yan. Oo, di ba? Jojo Chavez, kailan ka o-order ng 50 lang? Asikasuhin mo muna yung abogado, tuloy. Pilipino tayo pare-pareho, gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Tama! Sino ho bang ayaw, mga kababayan? Sino hong ayaw na hindi mag-improve yung bansa natin? Sa kabila ng ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na pagsisikap na tayo ay mapaangat, ganun din naman ang pagsisikap ng kampo ng mga Duterte na mapabagsak ang ating bansa. Kita nyo si Sara, yung kanilang pinupuon na isa, yung prinsesa, di ba? Yung prinsesa ng DDS ng mga tanga. Kita nyo, walang dangan na siraan ang ating bansa sa ibang banyaga. Di ba? Mga kababayan ko, antindi, di ba? Antindi. Oo. Di ba, Ai Chang? Kaya alam nyo, mga kababayan ko, mamili kayo ng inyong papanigan. Maaaring kayo ay na bubulagan sa mga nakikita nyo at propaganda sa kabila, pero tandaan nyo, mga kababayan ko, tandaan nyo, ang propaganda na yaan ang nagpapakabobo sa inyo dahil hindi nyo sinusuri. Tulad ng sinabi ni General Torre, madali lang suriin yung kanilang naratibo sapagkat meron namang internet na pipindutin lang. Boss, receive na. Aba, umorder ka ba? Ayan mga kababayan, boss, receive na yung relo. Super ganda, sabi ni Ninitas Vlog. Ulitin ko mga kababayan, hindi naman siya pagmamamalaki. Hindi ako mapapahiya sa inyo kapag nagkaroon kayo ng tulad ng relo ko. Di ba? Yun, thank you po. Tuloy. Magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. Nako. All those cases all those issues that they are saying, that they are harping about, bring PRRD home, nasahig na Andyan na. Nasahig na wala na. Arnel Dionisio, PM mo lang ako, sisend ko sa iyo yung mga sample, Sisend ko sa iyo. Wala na ho. Sabi nga ni Rocky, wala nang pag-asa Di ba? Wala nang pag-asa. Delia Shacoco, Miguel Osamad, opo, sa inyo pong lahat, YM Arlene, Isabel Garcia, wala nang pag-asa. Jeans Kit, Kano, paulit-ulit na lang ako, PM nyo na lang ako, PM nyo na lang ako, kasi masisira na yung live natin, wag na tayong content, magbenta na lang ako, online selling na lang. Mag-online selling na lang ako, gaganon-ganon na lang ako, parang si Maharlika ka. Hindi. Mga kababayan, wag nating iwan yung pagpapaliwanag para matuto yung mga DDS. Yun naman talaga pakay natin dito, di po ba? Yan, mga kababayan. Yan, puntahan nyo yung aking Facebook. Ayun, mga nakapost po doon, nakapost doon. Ito na. Tuloy na natin. Yung international court na nga ang nagtatry
Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nandyan sa Hague? Oo. Yan na nga, mga kababayan. Di po ba? Ano pa bang mas patas? Oh, yon. Oh, di ba? Di ba mga kababayan? Sabi ni Takero, 200 pesos lang daw ang discount. Grabe naman yun. Oo. Ganito yun mga kababayan ko. Ano pa ba ang mas patas? Wala nang hihigit na mas patas mga kababayan kung hindi po ang ICC. Tandaan nyo. Yan talaga mga kababayan. Hindi, ito papaliwan mga DDS, makinig kayo. Bakit nasabi ni General Torre? Tandaan at aminin natin na kung dito yan isinampa sa Pilipinas, sa palagay nyo yan ang masasabing patas? Sige nga ho, mga kababayan ko, kung dito sa Pilipinas sinampa yung kaso kay Digonyo, sa tingin nyo magiging patas ang laban para sa mga biktima at sumisigaw ng hustisya? Hindi ho. Bakit, mga kababayan? Bakit? Kasi ho, mga kababayan, alam naman natin na alam naman natin na kapag ka dito, kayang-kaya ho nila na ito ay impluwensyahan. Di po ba? Lalong-lalo na kung ang nakaupo sa Malacanang ay kakampi nila. Kahit pa yan ay umabot sa Korte Suprema. Tama, mali. Paring Gerald, thank you Di ba? O ngayon, tama, sinasang-ayunan ko. Sino? Sinasang-ayunan ko itong si General Torre, Dahil po, ang ICC, hindi na maiimpluwensyahan ng kahit sino na nandito sa Pilipinas. At hindi rin maiimpluwensyahan ng kahit sinong kaibigan, maging China man. Tama? Yun po yun, mga kababayan. Kaya alam nyo, totoo, si General Torre dito sa sinasabi niya. Tuloy. Mga foreigners yan na wala namang pakialam sa atin. Ay sa kanila, tinitingnan lang nila kung ano ang ebidensya ng prosecution at ebidensya ng depensa. At tandaan natin, huwag nating kalimutan, ang mga sa korte na yan, sa kasong yan, ang complainant, walang iba, Pilipino pa rin. Correct. Mga Pilipinong nawalan ng pag-asa noong panahon ni Duterte. Ang tali-talino mo, General Torre! Oo, kita nyo mga kababayan. Bakit? Meron bang ibang banyaga? Meron bang Hapon? May Amerikano? May Indiano? Meron bang Koreano? Na mga nagsasampa ng kaso? Kay Digong? Wala naman. Bagkos mga kababayan, lahat ng complainant, puro Pilipino. Kita nyo? Yan po napakadaling unawaan pero hindi mauunawaan ng mga DDS ito. Kailangan ng masigabo at talagang masusi na pagpapaliwanag dito. Oo. General Torre, for president tayo. Oo. Hindi senador ito. Pang-presidente. Oo pang-presidente. Itong si General Torre. Yan. Kita nyo? Tama, si Putin nga dyan. Din bagsak niya. Si Assad. Si Khamenei. Sino pa? At marami pang iba. Sabi ni Arnel Blancaflor. Di ba? Yan. Hayaan nyo na. Hayaan nyo na si Digong dun. Tuloy. Nawalan ng pag-asa ng makakuha ng hustisya dito sa Pilipinas. Ulitin natin. Yan na nga ba sinasabi ko kahit si General Torre, alam niya na marami ang hindi umaasa o walang tiwala. Saan? Sa pagkuha ng hustisya. Lalong-lalo na mga kababayan kung ang kakalabanin ay isang makapangyarihan, maraming ninakaw na kwarta, at talaga namang maraming mga goons, mamamatay tao na mga tauhan. Saan ka naman makakalaban ng ganun? Isipin nyo mga DDS ulitin ko lang, dadandahanin ko para mas maintindihan nyo. Ulitin ko. Ano ang laban ng mga inapi, pinatay ang kamag-anakan, humihingi ng hustisya, gusto nyo idemanda sa Pilipinas sa isang tao
na isang makapangyarihan, maraming kwartang ninakaw, maraming goons, mamamatay tao na tauhan, maraming kakampi na mga politikong sumisip-sip sa puwet niya, ano ang tingin nyo? Naaasahan pa ng mga biktima? Wala na. Mula sa Korte Suprema pababa, merong kakilala. Alam nyo, okay lang yan kung mga pare-parehas ordinaryong tao ang maglalaban sa korte. Walang mga padre-padrino. Di po ba? Yan, mga kababayan, pwede maglaban kayo dyan sa korte. Pero kung ang lalabanan nyo, eto, pag-isipang maigi. Ayun ngang tinukoy ko, tulad ni Digunyo, paano? Tama, mali? Yan. So ngayon, mga kababayan ko, sa mga hindi po nakakaalam, si General Torre po ay ang tunay na ama ni Ballpoint Man. Happy birthday! Oy, batiin nyo si Ballpoint Man. Birthday kahapon. Ballpoint Man, happy birthday sa'yo! Aloy. Huwag nating kalimutan yan. They are Filipinos, hindi sila foreigners. Wala. Ang complainant, walang iba, Pilipino pa rin. Mga Pilipinong nawalan ng pag-asa noong panahon ni Duterte. Nawalan ng pag-asa ng mga kuha ng ustisya dito sa Pilipinas. Ulitin natin yan. Huwag nating kalimutan yan. They are Filipinos, hindi sila foreigners. Wala lang silang mapuntahan noong mga panahong yon dito sa Pilipinas, sa justice system natin, noong mga panahon ni Duterte. Kaya pumunta sila sa International Criminal Court. At sabi ko nga sa inyo paulit-ulit ko na nga yan sinasabi, tini-explica. Wala na hong pag-asa, nawalan ng kawalan ng pag-asa ang naging susi ng mga biktima para pumunta sa pamamagitan ni Senator Trillanes itong pagpunta sa ICC at doon ireklamo si Digunyo. Nakamukha ni Diwata. Si General Torre, tatay ho ni Ballpoint Man. Yan po yung kamukha talaga. Mag-ama yan tinanggal ko muna umiinom ako ng hot chocolate, yung aking shades, nagmo-moist, lalo kung walang makita. Ito na, tuloy. Sila nagsampa ng reklamo. Kasi miyembro pa rin tayo ng mga panahong yun. So, ano ang... Ayan mga kababayan membro pa tayo ng panahon na iyon. Taliwas ho sa pinapalabas ng mga DDS na tatanga-tanga na wala na daw jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Di po ba, mga kababayan ko? Kita nyo, ang ICC nga hindi alam ni Buday kung ano ang spelling niyan. Yung pakayang kalakaran. Di ba? Ibig, mga kababayan, si Buday po, mga kababayan, ay pati yung meaning ng ICC ay hindi po alam. Sabi crimes against humanity. Yan daw ang meaning ng ICC. PM nga lang ho, Maris Orodio. PM nyo lang ho ako para makapag-purchase kayo. Meron ho kayong remembrance sa akin. Nakatulong pa kayo sa ating mga beneficiary. Opo yan po yung ating gustong gawin o ating proyekto. Yan. Ayaw natin yung nanghihingi ng limos kung kani-kanino tapos itutulong sa ibang tao. Hindi ho ganon. Gusto ko pinaghihirapan ng lahat ng bagay, itulong mo man sa iba yan, di ba? Kailangan mag-effort ka naman. Hindi yung nag-e-effort ka lang para manghingi, mag-message, pengi ng ganito, penging ganyan. Kaya lang yung iba nagkukusa na lang. Tulad nga ho ni Mushni, ni Ma'am Mushni, Marites Mushni. Naku, grabe. Sabi ko sobra-sobra yung binigay mo. Yun po yun
Sa lahat ho, ulitin ko lang na mga gusto na ho ng ating limited lang ho na relo, mauubos na ho yung first batch, meron pa naman parating, ano. Pero hanggang dun lang ho yun. Wala na hong kasunod. Tuloy. Anong nirereklamo ng mga DDS na to? Shortcut na lang ang lahat? Hindi pwede yung shortcut. Hindi pwedeng ganon, hindi pwedeng shortcut. Oo, kailangan, mga kababayan, di ba, Marty? Hindi ako bulero. Bakit? Hindi ba totoo? Yung sinabi ko, 2 lang binili mo eh. Grabe yung binigay mo eh. Presyo na 10. Grabe naman yun. Tuloy. Kasi nga, dahil sa shortcut na yan, eto na ngayon, pag tinanong na sa isang formal investigation. Antay ka, Jojo Chavez, Lily Tonini, yung ating mga moderator, pwede ba kayo na sumagot sa mga nagtatanong paano daw makaka-avail, paano makakabili, paano kung ano. Naku! Oo, kayo na sumagot dyan. Oo, Ninang Lily Tonini, para may silbi ka naman, ano? Oo, kahit wag ka nang umorder ng 100 piraso, sagutin mo na lang yung mga nagtatanong. Tuloy! Bigla na lang magsasabi sila, I have my right to remain silent, I have my right against self-incrimination. Correct. Kaya ulitin ko uli sa mga enablers din. If you are so proud of what you've done, if you think that what you did was the correct thing to do, why is it now that when you are asked in a formal investigation, bigla na lang mag-right to remain silent at mag-right against self-incrimination kayo? Oo nga, at hindi lang yun, General Torre. Meron pa. Sabi gusto ko ng bloodbath, Eka. Tapos yung pala mga kababayan, biglang babawiin. Hindi na bloodbath kasi sayang naman yung aking ibabayad sa abogado kung hindi ko susundin yung advice nila, Eka. Diba? Mana, pare-pare sila. Tapos anong ginagawa nila ngayon? Pilit nilang pinipigilan ang impeachment trial ni Buday. Kita nyo? Kaya ho mga kababayan, sabog-sabog na yung DDS eh. Sabog-sabog na ho sila. Our beloved Boss Mike!